malalaking alon, pinatatakutang pagragasa ng dambuhalang katubigan. Ang tsunami ay mga sunod-sunod na malalaking alon na nabuo mula sa dagat o karagatan dahil sa mga malalakas na lindol, pagputok ng bulkan at iba pang uri ng pagsabog sa ilalim ng dagat, pagguho ng lupa, malaking pagtama ng kometa at pagtest ng kagamitang nuclear sa karagatan ay maaaring makabuo ng tsunami gaya ng naganap noong 2011 sa Japan, na talaga namang di ito malilimutan ng mga Hapon. Ano-anong tsunami ba ang nagmarka at di malilimutan sa kasaysayan? At alam nyo bang nagkaroon din ng malaking tsunami sa Pilipinas? Kailan at saan ito naganap? 10 pinakamalalakas na tsunami na nangyari sa kasaysayan ng mundo. Yan ang ating aalamin. Pang-10, Moro Gulf, Mindanao, Philippines. Ang tsunami sa Moro Gulf earthquake noong 1976 ay nagresulta mula sa malakas na lindol na nangyari noong August 16, 1976. Malapit sa Moro Gulf, Mindanao dito sa Pilipinas. Ang lindol na ito ay may magnitude na 7.9 at nagdulot ng pagguho sa ilalim ng karagatan na naging sanhi ng malakas na tsunami. Ang tsunami na sumunod ay nagdulot ng malupit na pag-apaw ng tubig sa mga baybayin ng mga lalawigan ng Cotabato, Sultan Kudarat at Davao del Sur. Tinamaan ng malalakas na alon ang mga bayan at komunidad sa mga nabanggit na lugar. Hindi eksakto ang taas ng tsunami sa bawat lugar, ngunit naitala ang mga ulat na may taas na umabot ng 7 meters o higit pa sa ilang mga lugar. Ang mataas na tsunamis na ito ay nagdulot ng malupit na pinsala sa mga baybayin na nagresulta sa pagkawasak ng mga infrastruktura at pagkakasawi ng libu-libong tao. Pang-10, Ryukyu Islands, Japan. Noong ika-24 Abril 1771, isang malupit na lindol at sunod-sunod na tsunami ang nangyari sa Ryukyu Islands, Japan. Ang lindol na ito ay nagkaroon ng malakas na paggalaw sa ilalim ng karagatan na nagdulot ng malalaking alon. Ito ay iniulat na ang isang lindol ay may lakas na 7.4, ang sanhi ng isang tsunami na nagdulot ng pinsala sa maraming isla sa rehiyon. Gayunpaman, ang pinakamasusing pinsala ay limitado sa Ishigaki at Miyako Islands. Madalas na binabanggit na ang mga alon na bumagsak sa Ishigaki Island ay may taas na 11 hanggang 15 metro ang taas. Sinira ng tsunami ang kabuuang 3,137 na tahanan na ikinamatay ng halos 12,000 katao. Pang-8, Northern Chile. Ang tsunami sa Northern Chile noong ika-13 ng Agosto 1868 ay nagmula sa malupit na lindol na yumanig sa ilalim ng karagatan sa baybayin ng hilagang bahagi ng Chile. Ang pangyayaring ito ay kilala rin bilang the Great Arica Earthquake, isang lindol na may magnitude na humigit kumulang 9.0. Tinamaan din ito ang mga kalapit na bansa tulad ng Peru, Ecuador, Colombia at Hawaii. Ang epekto ng tsunami ay nagresulta sa pagkasira ng mga estruktura, kawalan ng buhay at malawakang pinsala sa ari-arian. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamalalang tsunami sa kasaysayan ng Chile at ang epekto nito ay tumagal ng mahabang panahon sa mga naapektuhang komunidad. Pang-7, San Rico, Japan. Ang tsunami sa San Rico, Japan noong ika-15 ng Hunyo 1896 ay nagmula sa malakas na lindol na kilala bilang Meiji Sanrico Earthquake. Ang lindol na ito ay nagkaroon ng napakataas na magnitude na humigit kumulang na 7.2 hanggang 7.4. Ang lindol na ito ay naganap sa ilalim ng karagatan malapit sa baybayin ng San Rico. Isa ito sa pinakamalakas na tsunamis na naitala sa kasaysayan at nagdulot ng malupit na pinsala sa mga komunidad na naapektuhan, kung saan maraming mga tahanan, estruktura at buhay ang nawala. Pang-6, Nankaido, Japan. Ang tsunami sa Nankaido noong ika-28 ng Oktubre 1707 ay resulta ng malakas na lindol na nangyari sa lugar. Ang lindol na kilala bilang Toy Earthquake ay nagkaroon ng napakataas na magnitude na humigit kumulang 8.6 at ito'y nangyari malapit sa Nankaido, isang rehiyon sa timog ng Japan. Ang lindol na ito ay nagdulot ng malupit na pag-alsa ng lupa at ang pangunahing pinsala ay naganap
Dahil sa sunod-sunod na tsunami, ang mga alon ng tsunami ay tinatayang umabot sa taas na 25 meters o higit pa sa ilang mga lugar. Ang pinsala ay hindi lamang sa tsunami, kundi maging sa lindol mismo. Maraming mga tahanan, estruktura at infrastruktura ang nawasak. Tinatayang libu-libong tao ang nasawi sa kaganapan. Panlima, Ensenada Sea, Japan, noong ika-20 ng Setyembre 1498. Isang malakas na lindol ang tumama sa baybayin ng Nankaido, Japan, sa Ensenada Sea. Ang pangyayaring ito, kilala bilang lindol ng Mayo, ay nagdulot ng malupit na pinsala sa rehiyon. Sa mga impormasyong nakalap, ito'y tinatayang may lakas na 8.0 sa laki ng Richter. Halos 31,000 katao ang nasawi dahil sa lindol at kasunod na tsunami. Ang lindol ng Mayo ay itinuturing na isa sa pinakamalupit na lindol sa kasaysayan ng Japan. Pang-apat, Krakatau, Indonesia. Ang tsunami sa Krakatau noong ika-27 ng Agosto 1883 ay bahagi ng isang mas malaking trahedya na kaugnay ng pagsabog ng bulkan sa Krakatau sa Indonesia. Ang pag-aaksidente ng bulkan ay nagresulta sa isa sa pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan ng modernong panahon. Ika-26 ng Agosto 1883 nang unang nagsimula ang pagsabog na nagdulot ng isang malakas na lindol at pagguho ng bahagi ng bulkan. Kinabukasan, ika-27 ng Agosto, ang pangunahing pagsabog ay naganap at ang isang bahagi ng Krakatau ay gumuho. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pag-alsa ng tubig at pagguho ng bahagi ng isla na nagtala ng malakas na lindol at nag-trigger ng malupit na tsunami. Ang Krakatau 1883 eruption at ang kaakibat na tsunami ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking kaganapan sa kasaysayan ng volcanology. Ang pangyayaring ito ay nagdulot hindi lamang ng malakas na pinsala sa pisikal na istruktura, kundi nagkaroon din ng malalim na epekto sa klima ng buong mundo dahil sa pagsabog ng abo at gas. Pangatlo, Lisbon, Portugal. Ang tsunami sa Lisbon noong ika-1 ng Nobyembre 1755 ay bahagi ng isang malupit na kaganapan na kilala bilang Lisbon Earthquake o Great Lisbon Earthquake. Ito ay isang malakas na lindol na naganap malapit sa Lisbon, Portugal, na may sukat na humigit kumulang 8.5 to 9.0 magnitude scale. Ang lindol na ito ay nangyari sa umaga ng ika-1 ng Nobyembre 1755 at ito ay nagdulot ng malupit na pinsala, hindi lamang sa Portugal, kundi pati na rin sa mga kalapit na rehiyon. Ang pag-alsa ng lupa at ang kanyang kasunod na aftershocks ay nagresulta sa pagguho ng maraming gusali at estruktura, kabilang ang simbahan at kastilyo. Pangalawa, North Pacific Coast, Japan. Ang tsunami sa North Pacific Coast, Japan noong ika-11 ng Marso 2011 ay resulta ng malakas na lindol na naganap malapit sa baybayin ng Tohoku Region ng Japan. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Great East Japan Earthquake o 2011 Tohoku Earthquake. Ika-11 ng Marso 2011, mga bandang 2:46 ng hapon, isang malupit na lindol ang yumanig sa ilalim ng karagatan malapit sa baybayin ng Tohoku. Ang lindol na may magnitude na 9.0 ay isa sa pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ng Japan. Ang malakas na lindol ay nagdulot ng isang malupit na tsunami na tinatayang umabot ng mataas na 40.5 meters sa ilang mga lugar. Ang pinsala sa lupa at tubig ay napakalupit na nagdulot ng pagkasira ng mga gusali, kalsada at iba't ibang infrastruktura. Ang pag-init ng nuclear power plant sa Fukushima ay nagdulot ng malawakang isyu sa kalusugan at kaligtasan. At ang una, Sumatra, Indonesia. Ang tsunami sa Sumatra, Indonesia noong ika-26 ng December 2004 ay isa sa pinakamalupit na tsunami sa kasaysayan. Ang pangyayaring ito ay resulta ng malakas na lindol sa ilalim ng karagatan malapit sa baybayin ng Sumatra. Ika-26 ng Desyembre 2004, isang lindol na may magnitude na humigit kumulang 9.1 ay naganap sa ilalim ng karagatan malapit sa pampang ng Sumatra. Ang malupit na pag-alsa ng lupa sa ilalim ng karagatan ay nagdulot ng pagguho sa malaking bahagi ng karagatan na nag-trigger ng isang malakas at malawakang tsunami. Ang mga alon ng tsunami ay naglakbay sa karagatan ng Indian patungo sa mga baybayin ng iba't ibang bansa, kabilang ang Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India at iba pa. Ang pinsala ng tsunami ay lubhang malupit na nagdulot ng pagkasira ng mga komunidad, pagkamatay ng libu-libong tao at pagkawasak ng mga infrastruktura.
Ang mga residente sa mga apektadong lugar ay naapektuhan ng malubhang pinsala at ang epekto nito ay tumagal ng maraming taon. Sa tuwing may kalamidad, isaalang-alang ang kaligtasan at seguridad at patuloy na manalangin upang ang gabay ng Diyos ay ating kamtin. Ano ang masasabi mo sa mga sunod-sunod na kalamidad na nagaganap sa iba't ibang bansa? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-follow ang ating Facebook page. Salamat at God bless.